Itong mga exiter na ito, mga Daniel Rason, ito yung naubusan, lumaban ng ubusan dahil sa salitang pakikipagkaisa. Kayo ba? Nakipagkaisa ba kayo, Daniel Rason? Di ba dapat kung nagkakaisa, gagaya ng itinuturo mo, kung nawalan ang ibang mga members, abay, una ka dapat mawawalan. Bakit? Instead na mawawalan ka dumami. Hello? Dumami ang mga properties ninyo. Walang-wala naman kayo before. Imagine, ano lang naman kayo dati? Nakatira lang naman kayo sa squatter area. Ngayon, yung mga properties ninyo, billion ang halaga. Ngayon, para once and for all, matapos na yung ganyang ginagawa mong pagpaparinig. Kasi, ano na yung mga kapatid na nabubwisit na sa'yo, Daniel Rason. Once and for all, harapin mo yung hamon ko, Daniel Rason. Walang kailangang magsabi na makipagdebate ka muna sa Papa sa Roma at maglalatin ka. Walang ganon, Mars. Daniel Rason. Inuulit ko, Daniel Rason. Inahamon kita. Para sa mga inuungusapan. Sige, buksan mo ang inyong palatuntunan dyan sa pasalamat. Bigyan mo ako ng airtime. Hindi ako, wala akong ibang sasabihin. Meron akong bubuksang mga bubuksang issues. Napakaraming mga exiters ngayon sa Pilipinas and abroad. At ang daming closet. Ang daming closet. Merong nag-message sa akin kanina na sabi, brother, mag-isa ka lang daw. Puro kasinungalingan daw ang sinasabi mo. Sabi ko doon sa nag-message sa akin. Kasi dami account. Sabi ko, sino pong nagsabi? Sino pa ba? Sabi niya ganyan. Hindi yung kaaway mo na hindi ka mapangapangalanan. Yun. Dahil dun sa timbre nung kapatid na closet, binuksan ko tuloy yung link ko. Nakapagbukas tuloy ako ng link. Meron po akong link, regular link na dumarating. Kaya lang, hindi ko naman po nabubuksan kasi wala po akong time. Na lang po ako kanina na curious. So, ayun. Ang sinasabi ni Daniel Rason, kailangan daw magkaisa ng pananampalataya kasi pagka hindi nagkaisa ng pananampalataya, baka magaya kay Eva na nadaya. Baka madaya daw po kasi maraming mandaraya. Meron siyang ginamit na talata yung sa Timoteo na nakalimutan ko yung talatang ginamit niya. Ang diwa is merong gumagamit sa kautusan hindi sa mabuti. Sabi ko, boomerang lahat sa kanya yung sinasabi niya. Alam mo, Daniel Rason, yung lahat ng mga sinasabi mo, bumabalik sa'yo, in your face ka. Kumbaga sa basketball, butata ka. Kasi, nagbabounce back lahat ng sinasabi mo. Biruin mo, sasabihin mo. Merong gumagamit ng kautusan for their own interest. When you in fact, ikaw yun ikaw yung gumagamit ng salita ng Diyos para sa sariling kapakinabangan. Kaya nga, tingnan mo, Daniel Rason, the more na nambabakod ka, the more na umaalis yung mga kapatid. Dumadami, wow, magkaisa, proven ba talaga na walang nakikipagkaisa? Itong mga exiter na ito, mga Daniel Rason, ito yung naubusan, lumaban ng ubusan dahil sa salitang pakikipagkaisa. Kayo ba? Nakipagkaisa ba kayo, Daniel Rason? Di ba dapat kung nagkakaisa,
gagaya ng itinuturo mo, kung nawalan ang ibang mga members, abay, una ka dapat mawawalan. Eh bakit? Instead na mawawalan ka dumami. Hello, dumami ang mga properties ninyo. Walang-wala naman kayo before. Imagine, ano lang naman kayo dati, nakatira lang naman kayo sa squatter area. Ngayon, yung mga properties ninyo, billion ang halaga. Daniel Rason. Ngayon, para once and for all, matapos na yung ganyang ginagawa mong pagpaparinig, kasi ano na yung mga kapatid na nabubuisit na sa'yo, Daniel Rason. Once and for all, harapin mo yung hamon ko, Daniel Rason. Walang kailangang magsabi na makipagdebate ka muna sa Papa sa Roma at maglalatin ka. Walang ganon, Mars. Daniel Rason. Inuulit ko, Daniel Rason. Inahamon kita. Para sa mga ginoong usapan. Sige, buksan mo ang inyong palatuntunan dyan sa pasalamat. Bigyan mo ako ng airtime. Hindi ako, wala akong ibang sasabihin. Meron akong bubuksang mga bubuksang mga issues. Concerning sa mga bagay-bagay. Natatawa tuloy ako. Sige, mag-comment lang po kayo mga kapatid. Magbabasa ako. Daniel Rason. Sige, buksan mo yung airtime. Bigyan mo ko ng airtime sa pasalamat. Wala akong ibang bubuksan na mga sinasabi ninyong ad hominem. Sige, bubuksan ko yung issues regarding sa akin. Sige, Daniel Rason, wala akong ibang bubuksang topic. Hindi ko bubuksan yung topic regarding Area 52. Hindi ko bubuksan yung topic regarding sa sa pagtitinda ng alak. Kahit marami namang nagpapatunay na meron naman talagang Area 52 at nagtinda naman talaga ng alak sa Basil. Hindi ko yung bubuksan. Kasi, with all fairness naman sa'yo, wala ka naman talagang kinalaman doon. Alam ko yun, wala ka naman talagang kinalaman doon. Kaya ka lang naiipit kasi hindi mo po pwedeng pamalian yung mga naging desisyon, mga maling desisyon ng iyong uncle. Kasi, mai-invalidate yung pagiging sugo mo. Daniel Rason, sige, I will just open yung issue regarding me. Wala akong ibang bubuksang topic or any issue. Sige, Daniel Rason, para once and for all, para makapagpahinga naman yung bunganga mo sa kakapagparinig doon sa kaaway mo na hindi mo kayang pangalanan. Bakit ba hindi mo kayang pangalanan? Sabi mo, ikaw yung nagsasabi ng totoo. Bakit kakatuwa naman, ikaw pala yung nagsasabi ng totoo, natatakot ka doon sa pinaparatangan mong nagsisinungaling lang. Hindi ba dapat ang katotohanan mas matapang siya? Dahil katotohanan nga siya Yun, may nag-like. May nag-like na bagong Exeter na member ng National Choir. Meron nga kaming GC ng ng ex-member ng NMC NNC. Kasi may mga bagong exit. Hindi ko na po maisa-isa yung mga bagong exiters. Kaya gumawa ako ng GC para sa mga bagong exiter na kasama ko. Sabi nga nung isang bagong exiter, alam mo, Brad Badong, sabi niya ganyan, mahal ko yung kapatiran, mahal ko yung iglesia. Kaya nung narinig ko na merong mga naninira and you are one of them na nagsasabi ng masama sa iglesia, gusto ko magalit, kaya lang hindi ko magawang magalit, Brad Badong, kasi nakasama kita at kilala kita, sabi niyang ganyan. Kaya
ah, binigyan ko ng chance na pakinggan yung mga videos mo. And ayun, sa kakapakinig, nag-exit ako. Nag-decide ako na mag-exit. And thank you so much for your bravery. Ako, ang dami pong mga bagong exiter ngayon, mga kapatid. Napakadaming mga bagong exiter ngayon. Magugulat na lang kayo, wala lang po akong karapatan to disclose all of them. Siguro in the near future, pag binigyan nila ako ng go signal, naku, magugulat po kayo. Yung palang mga katabi nyo dati na aktibong-aktibo, exiter na rin. And salamat po. Salamat sa Diyos dahil inumpisahan ko po itong battle na ito, mga kapatid, sa isang advocacy, sa isang adhikain na maipaalam lang sa mga kapatid na nandyan pa, na niloloko lang po kayo. Yun lang naman po ang aking yun lang naman po ang aking hangarin, na may paalam sa mga kapatid na naglolokohan na lang din sa iglesia na yan, na pinanggalingan natin. Kasi kaya nga po natatawa ako doon sa mga nagbibintang sa akin. Yan si Badong, kaya yan nag-exit kasi na-onsi siya. Yes, given the fact na na-onsi ako, hindi naman natin maitatanggi yun kasi kung hindi dahil doon sa pangyayari na yun, mga kapatid, wala po kayong Badong na maririnig ngayon na nagsasalita sa social media na nagsasabing sa demonyo ang iglesia na yan. Sugo ng demonyo si Daniel Rason yung magtsuhin, mga kapatid. Wala po kayong maririnig. Kung hindi po ako in-scam ng magulang ng kinikilala kong sugo ng Diyos, mga kapatid. Biruin mo yung kinikilala mong sugo ng Diyos na pinaglingkuran mo, na dinevote mo yung kabataan mo, more than 2 decades, most likely, of your life, tapos inalipin ka, hindi ka binigyan ng sahod, ginawa kang hindi nga katulong ang sabi nga ng mga kasamahan namin, hindi katulong ang turing nila sa atin, ang turing nila sa atin, alipin. Sino mga nagsasabi? Ako ba? Tanungin ninyo si Sis Mayo Sunga. Kaya nga malakas ang loob ko na magsalita ng mga pangalan, na mag-mention ng mga names. Bakit, mga kapatid? Kasi etong mga kapatid na binabanggit ko, mga saksing buhay. Kahit, sabi ko nga, kahit ipakulam nyo ang mga yan, hindi na babalik yan sa poder ng magulang ni Daniel Rason, mga kapatid. Ngayon, sabi ko nga, sino ang mas gusto nyong pakinggan? Yung ginancho, kaya nag-exit, o yung nanggancho, kaya nag-exit? Dalawa po yun, mga kapatid. Meron po dyan na nagsasabi, kaya yan nag-exit si Badong kasi na 11. O ikaw naman, kumusta ka? Bakit ka nag-exit? Hindi ba? Kaya ka nag-exit kasi nang 11 ka ng mga kapatid. Hindi lang mga kapatid, pati mismo yung puno. Dapat magbabayad na ng worth 30 billion yata kung di ako nagkakamali. Kaya lang, naharang kasi may dispute yung property na ibinebenta dun sa matanda. One of the owner of the property, mayor. Sino nagsabi? Yung intel ko. Yung intel ko ba fake? No, mga kapatid. Kaya nga, natatawa na lang ako alam niyo po, mga kapatid, yung nagsasabi ng totoo, hindi niya kailangan maraming cheche boreche. Straight to the point yun. Bakit? Kasi madali pong manira, mga kapatid. Madaling gumawa ng kwento. Pero
maging consistent ka sa sinasabi mo with with pictures and with testimonies na nagba-back up sa iyo. Ay, yun po yung mahirap, mga kapatid. Kaya magbasa muna tayo ng comment. Tuloy ko muna yung sinasabi ko bago tayo maputol, mawala. Kaya sabi ko nga sa mga wala akong panahon to prove yung maraming bagay. Kasi napatunayan ko na yan. More than 1 year na akong nagsasalita. And napatunayan nyo naman na po na totoo yung sinasabi ko, mga kapatid. Kaya, ayun. Ngayon, merong mga naghahabol dyan. Fake yan, fake yan. Ako, mga kapatid, sabi ko nga, tatawanan ko lang ang mga yan. Sabi nga nung mga kausap ko, na mga kapatid, na nag-consult din sa mga lawyers, sabi nila, yung mismong testimony ni Badong, mabigat na yon, mabigat na ebidensya yon pagka nagkadimandahan. Kaya ayun, thank you again, thank you po pala sa lahat ng mga kapatid na nagmamalasakit, na nagre-reach out sa akin, na meron pala silang kinukonsultang mga kaibigan nilang mga lawyers. Kaya ayun, may mga nananakot kay Badong na nag-file daw ng case, ng demanda. Sabi ko, hindi naman ako tanga para matakot sa mga ganyang saan nila i-issue yung yung demand letter. Wala naman ako sa Pilipinas. And chine-check ko kung meron bang jurisdiction yung Philippine government sa mga bansa kung saan ako po possible na nandoon. Wala. Unless otherwise, hindi naman ako enemy ng sambayanan. Sige, magbabasa nga lang po tayo, ha. Sabi ni Sis Lola Cute, wow, magkaisa, proven ba talaga na walang nakikipagkaisa? Nung makipagkaisa yung DSR. Sabi ni Lola Cute, again, pakabig lang ng pakabig. Yang mga yan, never ka talaga i-mention niya, J.R. Badong. Well said daw, sabi ni Lola Cute, J.R. Badong. Sabi ni Lola Cute, congratulations sa lahat ng bagong laya. Keep moving forward. Yes, congratulations po at maligayang paglaya po sa inyong lahat, mga kapatid. Napakaraming mga exiters ngayon sa Pilipinas and abroad. At ang daming closet. Ang daming closet. Sabi ni Coach Emil Domingo, siguro naman, may abs ka na. Ang tagal mong walang live. Meron na akong, sumisilip na yung abs ko. Sabi ni Brother Wilfredo Abella Raplisa, kumusta po, Brad Badong? Okay naman po, awa ng Panginoon. I hope you are doing good as well, Brother Wilfredo Abella Raplisa. Sabi ni Brother Abet Baritenor Mendez Guande, do not mention my name, haha. Malala ang slavery dyan. Ang pamarali para sa gawain, yaki, soba. Do not mention my name ka pa dyan. Kaya nag-comment ka. Kasama ko po kasi sa National Choir ito, si Brother Abet Baritenor Mendez pala. Tama ba? Sabi ni Lola Cute, bluff lang mga yun. Correct. Yung unang nagdemanda sa akin, pero mo yung dinidemanda mo, mali-mali yung pangalan. Sabi ko, hindi ako ito. Kasi, hindi naman ito yung pangalan ko. Ayun.
Sino bang mga nandito? Si Theodore, si Coach Emil Domingo, si Lola Cute. Uy, nandito si Brother Ferdy MP, si Brad Verds from Hong Kong na dating group servant. Kumusta ka po, Brother Ferdy? I hope you are doing well. Siyempre, nandyan din yung aking kasama sa National Choir before, si Brother Abet Baritenor Mendez Guande. Andito rin si Brother Erwin Tagorda from Japan. And si Van Halen from Hanoi, Vietnam. Naku, mukhang makakapasyal ako ng Vietnam. Xin chào. Nandyan din si Brother Gilby M. Marandela at saka si Brother Joseph Vino.